ba to? Okay na ba? Yan, sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos, tayo po ay live ngayon sapagkat meron lang po tayong ibabahagi na isa lamang video na ating pong tugon sa mga naninira sa atin na mismong mga apolohetiko diyan sa Luzon. Marahil mga kapatid, mga kababayan, ay nakita nyo po ang post ko nung mga nakakaraan sa kadahilanan po ng dala ng aking emosyon. Dahil medyo na-discourage ako gumawa ng mga gawain lalo na sa Luzon. Sa kadahilanan po mga kapatid, mga kababayan na dinadown po tayo. At ang masakit doon ay mismong mga kapwa pa-Katoliko ang nagda-down sa atin at ito po yung isang president na hindi ko nababanggitin kung anong organisasyon pero ito rin po ay mga samahan ng mga apolohetiko dyan sa Novaliches. Marahil gusto nilang isaksak sa akin yung pagiging professional nila at gusto nilang makita yung pagiging professional nila sa akin. Bakit? Dahil sabi nga ng hindi na lang ako magbabanggit ng isang spiritual director, naiinggit lang sila. Dahil hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng ating ministridad. Hindi naman sa pagtataas ng bangko, kapatid na JB. Tama. Ay hindi lang tayo makapagpigil sapagkat hindi ito tama mga kababayan, mga kapatid, hindi ito isang pagiging Kristiyano na imbis na tulungan mo sa pakikipagbakang yung kapatid sa pananampalataya kung ano-ano i-issue mo. Yun. Ang dami pa. Basahin natin yung message, kapatid na JB Pwede mo bang ma-send sa akin, bro? Yung... Sige, isasend ko sa iyo yung mga sinabi nila, no? At pansinin nyo, mga kapatid, mga kababayan, ito pong grupo na ito, ayoko na sanang sagutin pero napipilitan ako sa awat tulong ng Diyos sa kadahilanan na walang tigil sa pagpaparinig sa akin at hindi lang po pagpaparinig sa akin ang kanilang ginagawa kundi paninira sa akin. Sapagkat hindi ito. Kapag ginawa nila ito sa mga bagitong Katoliko lalo na sa mga converted, malamang matitisod ito Hindi maganda yung approach nila. Hindi maganda yung approach nila sa mga kapwa Katoliko nila. Ayoko sanang gawin ito, mga kapatid, mga kababayan, pero pagpasensyahan nyo na, dahil hindi magandang halimbawa ito. Dahil mismong sinisira nila ang simbahan sa kanilang ginagawa. Ito, nasa iyo ba? Nandun sa May Sophia. Ayan, ano ba yung mga sinasabi nila? Basahin natin, ha? Sana. Ito, dito. Diyan. Sa picture dyan. Ito po, mga kapatid. Napil lang natin na... ito. Daming sinabi, ano? Ito, babasahin po natin, mga kapatid, mga kababayan. Ito po yung sinabi ng isa nilang kasamahan na hindi ko nalang papangalanan po. At yung sinabi po ng isa nilang kasamahan, talagang napapansin nila na ibang ugali nitong isang taga Novaliches. Na isa ring apolohetiko na wala nang ibang ginawa kundi siraan po ako at hindi ako siraan, i-down po ako sa aking ministry. Ano sabi? Kapatid, alam mo yung pinakadelikado, tayong mga Katoliko mahulog sa pagkakasala ng laban sa iba na hindi natin pinapatawad yung kapwa. At patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. We always pray those lines anyway. Sinabi lang niya sa'yo, napaka-superman mo daw. Biruin nyo. Sinabi po sa akin, mga kapatid, napaka-superman ko daw. Bakit? Tingnan nyo. Ito pong nagsabi ng superman daw ako, president po ito ng apolohetiko dyan sa Novaliches. Ano sabi niya? We always pray those lines anyway. Sinabi lang niya sa'yo, napaka-superman mo daw. Na di mo naman daw need gawin lahat ng yon. Tapos kaya daw niya kayo hindi tinuruan kasi ganun daw ugali niyo. Ano ugaling nakikita niya sa akin? Yung pagtatanggol sa simbahan ng kusang loob dahil ibinabawi ko sa pagiging Katoliko ko yung mga nagawa ko noon nung ako'y protestante pa. Anong masama doon? Bakit? Ginawa nyo na rin kay Sanrio yan kayong mga apolohetiko dyan sa Luzon Bakit inuulit nyo sa akin na kapwa nyo taga Luzon? Mabuti pa itong mga apolohetiko sa Bisaya, sa Mindanao.
Hindi ako inaano. Yun nga. Kundi ba kung sinusuportahan pa ako sa aking krusada na sila mismo nag-ano, hindi lang financial, kundi pananalangin espiritual para maraming matulungan ng mga kapatid. Lalo na sa Luzon. Bakit kayong mga taga Luzon, lalo na itong presidente sa Novaliches, wala na kayong magandang ginawa? So, kusukat mong sabihin, eto sabi niya, Superman daw ako. Sabi niya, ba't di mo naman daw need gawin lahat yon? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Itong presidente ng Novaliches. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Sasabihin nyo, spiritual pride ang ginagawa ko. Sasabihin nyo, pakikipag-away ang ginagawa ko. Hindi nyo kasi ako naiintindihan. Hindi ka kasi galing sa protestante eh. Di ba? Hindi ka galing sa protestantismo. Hindi ka kasi converted, kaya hindi mo alam yung pakiramdam namin na galing kami sa protestante, hindi mo alam yung pakiramdam namin nung nakabalik kami sa simbahan kung gaano namin kamahal ang simbahan. Sasabihin mo, hindi mo naman kailangan need gawin yun sa iba. Pero ito yung tungkulin kong tinanggap ko sa Diyos. Ipinanalangin ko sa Diyos ito na ipinangako ko na ang aking buong buhay, maliwanag na maliwanag, ipaglilingkod ko sa Panginoon. Ano bang masama doon? Ba't lagi mo nalang pinupunayan, Bien? Ng CFD Novaliches. Sige, banggitin na natin. Babanggitin ko na pangalan mo, ano? Bakit lagi mo nalang ginagawa sa amin yan? Ginawa mo na kay Sanrio Adams yan. Siniraan nyo ng siniraan. Bakit pati sa akin? Grabe, no? Wala naman ako masamang ginagawa sa inyo. Mabuti ang pakikitungo ko sa inyo. Bakit ganun kayo? Diba? Ikaw na nga mismo nagsasabi, we are one. We are one pala. Bakit ganyan ka? Sasabihin mo, hindi mo naman need gawin lahat yon. Need ko gawin lahat yon because that is my devotion to God. Yan ang pananampalataya namin sa Diyos Na kung paano kami nagkulang noon nung protestante pa, binabawi namin ngayong katoliko na kami dahil mahal namin ng simbahan, mahal namin ng mga tao sa simbahan. Nasa 2028 ng gawa yun, biruin mo, president ka, di mo alam yon. Ano sabi sa 2028 ng gawa? Ingatan ninyong inyong sarili at ang buong kawan. Iniingatan ko lang naman ng buong kawan Para hindi maloko ng mga protestante. Bakit imbes na tumulong kayo sa aming krusada, pinipigilan mo kami at ang gusto mo, iparating dun sa mga pare na patigilin ako. Diba? Patigilin ako sa pangangaral. Patigilin ako sa aming krusada. Tingnan nyo mga kapatid, mga kababayan. Sila lang po ang gumawa niyan. Ang mga taga-Visayas, winelcome ako. Mga president ng CFD. Bakit ito lang president sa Novaliches ang ganyan ang ugali? Ano pa mga sabi nila? Tingnan nyo, binabackstab na ako Superman daw, Hindi, meron pa diyang sinabi, kapatid na JB, sa isa pang litrato. Ito, ang sabi nung isa nilang kasama, I won't mention him. I won't mention names, but ang naririnig ko is ganito. Hindi theology yan ang pinagagagawa nila. Hindi ba theology yan? Ano ba ibig sabihin ng theo? God in Greek. Yung logi, studying about God. Hindi man natin pinag-aaralan ang pag-aaral ukol sa Panginoon. Yan nga ang tinuturo ko sa mga bahay-bahay Pag ako nagbabahay-bahay sa mga squatter area, lalo na dyan sa Binyan, yan ang itinuturo namin, makilala si Kristo sa pamamagitan ng simbahan. Amen. Ano bang mali doon sa pagkakatikay sa mga tao, bahay-bahay? Di ba? Portalata pang... Biruin nyo, mga kapatid, mga kababayan. Ginugugol ko yung buong buhay ko sa paglilingkod sa simbahan Bakit ganyan naman ang gagawin yan? Di ba? Wala naman kaming masamang ginawa Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Imbis na tulungan kami sa aming ministry, dinadown nyo kami ng dinadown. Masakit lang sa loob namin yan. Kasi mga kapwa namin kayo Katoliko Bakit ganun? Di ba, pag mga protestante, nai-immune pa namin yung sinasabi na ganyan Galing ba sa inyo mga taga Luzon? Imbis na
Suportahan kami sa krusada namin dyan sa Luzon. Pagbabahay-bahay sa mga tao para maabot ng katisismo ng simbahan. Mamasamain nyo. Porkit nakasigaw lang kami ng mga protestante. Kinumpronta lang namin yung mga protestante. Ganyan ang gagawin nyo sa amin. Di ba? Ikaw, Bien, ng CFD Quezon, o ng Novaliches, wala ka na bang ibang magandang ginawa kundi mga ilam na mga apologetiko dyan sa sa Luzon? Ganyan rin ginawa nyo kay Sanrio eh. Pinagkaisahan ninyo eh. Gusto nyo kasi kayo ang nasa itaas. Hindi ko naman itinataas ang sarili ko. Ang tinataas ko si Kristo. Ang itinataas ko yung aral ng simbahan. Bakit ganyan kayo? Kung ano-anong mga sinabi nyo sa amin, ito pa, pakinggan nyo. O sabi, may nalaman lang na kaunti, akala mo kung ano na at nakikipagbangayan lang kung kani-kanino. Yan ang tungkulin ko eh. Yan ang tungkulin namin eh. Yan ang pagmamahal namin sa simbahan. Di nyo pa na-appreciate yun? Yan ang tungkulin namin bilang mga converted. Dahil mahal namin ang simbahan. Mahal namin si Kristo, mahal namin ang Birheng Maria. Yan ang manifestasyon ng pagmamahal namin sa simbahan. Bakit ganyan ang ginagawa ninyo sa amin? Lalo ka na, Bien. Di ba? Pagpasensyahan nyo na mga kapatid, nag-live ako. Hindi ko lang kasi kayang mainda itong ganitong klaseng ganitong klaseng pangdadown sa aming ministry. Dahil ang gusto nila, sila ang makaangat dyan sa Luzon. Hindi ko naman inaangat ang ministry. Ang simbahan ang inaangat ko. Di ba? Bakit ganyan kayo kumang down? O ito pa. Tingnan nyo pa ha. Hindi naman sila official member at wala silang proper training. Naakala mo kung sino mang alam, hamunin kung sino-sino. Yan nga ang tungkulin namin eh. Di ba? Yan ang tungkulin namin bilang tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. Kita nyo naman ang aking istorya, mga kapatid, mga kababayan. Nakita nyo naman kung gaano ako kalupit umusig noon sa simbahan. Diba? Kitang-kita nyo naman, mga kapatid. Kung gaano ko umatake sa simbahan, paano kong murahin ng Birheng Maria, paano kong murahin ang ating Panginoong Hesukristo ng simbahang Katoliko. Nakita nyo naman yun, nasaksihan ninyo sa punto per punto. O ngayon, magtataka kayo, bakit ganito ko kabagsik pagdating sa mga protestante? Dahil galing rin ako sa protestantism. Alam ko yung modus ng mga protestante, kaya ako ganun kamahal ang simbahang Katoliko. Bakit narating tayo sa punto, mga kapatid, na mismong mga kapatid natin sa pananampalataya, ganito ang gagawin sa atin. Once na ang kailangan pa, sabi, magpasakop pa sa kanila doon. Hindi naman nila kami sakop dyan sa Laguna eh. Bakit kailangan pa namin magpaalam sa inyo? Hindi naman kami sakop dyan. At hindi nyo naman rin kami sakop dito sa Binyan. Diba? Bakit kayo nangingialam sa aming style? Bakit kayo nangingialam sa aming krusada? Hindi nyo ba alam maraming na-convert dyan? Na galing sa mga protestante, isa na si kapatid na JB. Mga kapatid. Bakit ganyan? Idinadown nyo ng idinadown. Ganyan rin ang ginawa nyo kay Sanrio. Kakol ko kanina si Sanrio. Pinagkaisahan yung mga apologetic sa Luzon. Pinaiyak din nila. Anong kumupkup ka sa kanya? CFD Cebu. Visayas ang kumupkup sa kanya. Bakit ganon? Diba? CFD Visayas ang kumupkup sa kanya. Mabuti pa itong mga taga-Visayas na mga apolohetiko, hindi mga crab mentality. Itong mga nasa Luzon, makita ka lang na meron kang ministry, makita ka lang sinusuportahan ng tao ministry mo, hindi sila, i-down ka na nila, lalo na itong taga Novaliches na si Bien. Papangalanan na kita, president ito dyan sa president ito sa Novaliches. May nagsabi sa akin, halos kada nagmi-meeting sila, ako ang laging pinag-uusapan.
Ito pa sinasabi nila, questionable yung zeal niya. Hindi dapat ganun. Dapat may kaamuhan tayo. May kaamuhan naman ako, di ba? Hindi nyo kasi alam, pag ako nagtotok sa mga parokya, may kaamuhan naman ako kung magsalita sa mga kapatid eh. Oo, kumakanta pa nga eh. Kinakantahan ko pa yung mga kapatid bilang pagmamahal sa mga kapatid para hindi sila mainip. Pero pagdating sa mga protestante, tungkulin natin talaga silang punahing may kabagsikan. Hindi naman kasi tayo impokrito. Hindi tayo nagbabait-baitang mga Katoliko. Hindi tayo gaya ng mga mangangaral na grabe kung makapang plastic sa mga tao. Pero makikita mo, imbis na suportahan ka sa mga ministry, ang gagawin nila, ida-down ka. Di ba? Imbis na makipagkaisa sa'yo, lalo na mga Tagalog, ang gagawin sa'yo, sisiraan ka lalo na sa mga pare dahil sinira na nila ako sa isang pare. Hindi ko na lang papangalanan kung sinong pare. Sinira na nila ako sa isang pare dyan sa Quezon eh. Ang balak nila, sisirain pa nila ako dun sa isang pare. Tapos hanggang makarating kay Padre Darwin. Tapos nung nakaraang gabi, balak na naman nila ako aksyonan. Bakit nyo ko pinatitigil sa ministry ko? Anong masamang ginawa ko sa inyo? Di ba? Anong ginawa ko sa inyong masama, Novaliches? Wala naman ako masamang ginawa sa inyo, di ba? Hindi ko naman kayo, ang akala ko nga, kaibigan ng turing nyo sa akin, ayos ang pakikitungong ko sa inyo. Sinamahan ko pa kayo nung pumunta kayo dito sa Laguna eh. Di ba? Sinuportahan ko pa kayo doon sa talk ninyo, tapos ganun rin pala sinasabi nyo sa akin. Grabe naman kayo. Pag ginawa nyo yun sa ibang mga converted, ganito rin ang mararamdaman nila. Pag ginawa nyo yan, anong mangyayari doon? Baka umalis pa sa simbahang Katoliko. Kalabanin pa simbahan. Kalabanin pa ang simbahan. Kaya ako nag-live, mga kapatid, mga kababayan, hindi ko lang matiis na iano ko lang sa loob ko itong ganitong klaseng pag-iisip, Dahil hindi ko talaga matiis na mag-live sa kadahilanan na hindi titigil itong mga ito eh. Hindi po titigil ito, mga kapatid, mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na kung ako ay nadala sa aking emosyon sapagkat masakit rin po sa aking damdamin na mismo sa kapatid, lalo na kapwa ko Tagalog, ang magda-down sa akin pagdating sa apolohetiko. Wala naman po akong ginawang masama sa pagiging apologetic. Kung nayayabangan sila, sarilihin na lang nila yon. Huwag na nilang i-chismis dun sa mga kapwa nila apologetic. Ang sabi naman nung isa, asawa nung isang president dyan sa Cubao, pinagsasabihan lang daw ako. Kung pinagsasabihan nyo ko, dapat, nung nakita nyo ko dun sa Laguna, dapat sinabi nyo na yung mali ko. Tatanggap naman ako ng mali. Alam ko naman yung pagkakamali ko eh. Ginawa nila, kinalat pa sa mga Ang ginawa nyo, kinalat nyo pa. Siniraan nyo ko at sinira nyo pa ako sa isang pare na ngayon ay galit sa akin. Ano pang gusto ninyo? Sabihin pa ako sa lahat ng pari dyan sa Luzon para magalit sa akin at mapatigil ako sa pangangaral sa Luzon. Kaya dumadami ang protestante dyan sa Luzon eh. Kaya dumadami ang protestante dyan sa Luzon dahil hindi kasi kayo active dyan. Yun nga. Hindi nyo ginagawa yung ginagawa ng ministry namin. Magbahay-bahay kayo sa putikan, sa baha. Lumusong kaya kayo doon, mga professional na tao kayo. Baka nga maalikabukan lang kayo, maarte na kayo eh. Kaya nyo bang mag-market preaching ng araw-araw na ang kain lang tubig asin? No. Kaya nyo ba yun? Araw-araw kayong nasa restaurant eh. Di ba? Nagreklamo ba ako? Hindi, sapagkat tungkulin ko sa simbahan ito. Tungkulin ko ito sa simbahang Katoliko. Tapos ganyan rin pala ang sinasabi nyo sa aking paninira. Napaka-crab mentality nyo. Sa totoo lang, na-disappoint ako sa ugali ninyo. Akala ko mga kaibigan ko kayo dyan sa Luzon. Di ba?
Ngayon, katunayan bro, matagal lang tayong ginaganyan eh. Pinagpapasensya. Alam ko na yung ginagawa ninyo sa akin eh. Yan rin ang ginawa nyo kay Sanrio. Kaya nga tumigil si Sanrio ngayon eh. Di ba? Eh, apektibo nito ni Sanrio na apologetic. Sumisigaw lang rin katulad ko. Anong ginawa nyo? Siniraan nyo rin. Pinagkaisahan ninyo. Ano nasa na ngayon si Sanrio? Eh, dinawalan tayo ng isang magaling na apologetiko. Anong gusto nyo? Alisin rin ako sa paglilingkod sa Diyos? Gusto nyong siraan ako sa mga pare? O pag nawala ako, kaya nyo bang gawin yung ginagawa ng aming ministry? Di ba? Tumabilis. Tandaan nyo mga kapatid, mga kababayan, pag ako napatigil sa ministry, ibig sabihin, inaksyonan na ako ng mga yan. Yan kasi ang gusto niyang mga yan, mapatigil ako sa pangangaral. Mapatigil ako sa pagkakatigay sa mga tao, lalo na sa mga liblib na lugar.